sa ating lahat mga kababayan. Hindi naman po magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Hindi naman po lingid sa inyo kung ano nangyari kay Pangulong Duterte. Kung ito po ay nagawa nila sa pinakasikat, sa pinakamamahal na naging Pangulo ng Pilipinas na lumaban sa droga, ito rin po ay magagawa sa atin, sa mga simpleng mamamayang Pilipino na katulad natin. Nandito po kami ngayong gabi, mga kababayan, para manawagan na pauwiin dito sa ating bansa ang ating pinakamamahal na Pangulo. Kung talaga pong siya ay nagkasala sa war on drugs, ako po ay naniniwala na dapat dito po siya sa bansa natin litisin. Mga kababayan, nakikita nyo na po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ng mundo, ang mga tao patuloy nilang isinisigaw ang pangalang Duterte. Mga kababayan, ano pa po ang hinihintay natin? Kaming mga vloggers, nandito kami. Prayer vigil po. Humihiling po kami, ulitin ko, para pauwi po ang ating Pangulong Duterte. Naalala ko po ng panahon po ni Pangulong Duterte ay talagang ligtas po mga kababayan ko na nakakauwi sa inyong mga pamamahay ang inyong mga anak. Nabawasan na ang droga, hindi man naubos, pero nabawasan po mga kababayan. Kayo ang makakapagpatunay niyan dahil kayo ay mga magulang din na katulad ko. Hindi kayo nangangamba na umuwi ang mga anak nyo ng bahay kung ano mangyayari sa kanila. Hinahanap ko rin bilang mga magulang, parang wala na tayong curfew pagka alas 10 ng gabi. Kaya yung mga kabataan natin nagkalat na lang sa lansangan. Muli, ako po ay nagtataka kung bakit hinayaan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ibigay po sa ICC. Sana naman po ay napag-isipan niya pong mabuti mga kababayan. Isinuko na ba ni Mr. President ang soberenya ng ating bansa? Tayo po ay nagtatanong dahil tayo po ay sinasabihan ng mga kababayan natin na itong mga Duterte vlogger na ito, mga pro-China ito, diba? Hindi po kami pro-China mga kababayan. Kami rin po ay katulad yung mga Pilipino na nagmamahal sa bansa natin. Mga Pilipino na gusto makita na umangat ang bansa natin. Marami na pong mga investor lumalabas po sa bansa natin. Marami pong mga problema ang bansa natin. Katulad na lamang ng pinababalik na pondo ng PhilHealth na yan. Ito pong magiging yung issue ng BICAM. Napapagtakpan po ang tunay na problema ng bansa natin. Kaya huwag niyo po yung kakalimutan. Importante din po yan habang tayo po ay nangungulila, umaasa na maibalik po sa bansa natin ang ating pong pinakamamahal na Tatay Digong. Muli mga kababayan, humihiling po kami ng panalangin sa lahat po ng mga kababayan natin sa buong mundo. At sana po ay tingin po tayo na maibalik po ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Magandang gabi po muli sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Parak TV. Isa po akong solid na Duterte supporters. Maraming salamat po. Duterte! 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 At ang susunod po na ating po nakapagsalita ngayong gabi ay walang iba po. Ang pinakamagiting na vlogger mula sa Siargao, Bisdak Pilipinas! Mamaya na raw yung superstar natin na si Bisdak. Panghuli na siya. Alam niyo naman yung pinaka-superstar natin, pang mamaya pa yan. Okay, ang susunod po natin tagapagsalita ay wala pong iba kundi si Miss Laarni. Yan! Yun! Panatero. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako, makikita na naman ako ng nanay ko dito. Anyway, para sa Pilipino to. Kaya po ako nandito dahil ako po ay isang Pilipino na
Doesn't matter na ikaw ay BBM, Dilaw, Oping, whatever. Ikaw ay Pilipino. Alam nyo ba ngayon, sa ginawa ng gobyernong ito, alam nyo ba, ang ating pinakamamahal na magaling na Presidente Duterte sinugod na sa ospital. Anong walang iyang ginawa nila? Tandaan nyo, ang langit ang siyang hustisya natin. Baga sa Bisaya, gabaan na sila sa gumawa nito. Yun ang masasabi ko, tayo naninindigan dito bilang Pilipino. Hindi na yung pinaglalaban mo, ikaw ay Duterte, BBM, tayo Pilipino. Tayo binenta ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Banyaga. Maaaring mangyari sa inyo ito. Tandaan nyo, hindi na tayo member ng ICC. Walang due process of law. Kidnapping po ginawa nila sa ating Pangulong Duterte. Na nagmahal sa mga kapulisan, sa mga sundalo. Real talk lang po yung totoo dahil pulis pong kapatid ko. Mabait pong pulis na kapatid ko, pero ito po generalize ko. Dahil saksi po ako dyan sa pagtaas ng sweldo ng mga kapulisan. Alam nyo po, manindigan po kayo, prinsipyo. Ano po pinaglalaban nyo? Meron po tayong batas na pinaiira sa bansang ito. Bakit po wala due process of law? Nasa po yung law. Alam niyo po ba ang batas? Masok kayo sa kapulisan at sundalo. Alam niyo ang batas na poprotektahan ninyo ang mga tao, pero anak mahal sa inyo. Nagbigay ng dangal sa mga pulis, sa mga sundalo na saan kayo nang kailangan kayo ng ating Pangulong Duterte. Mga kababayan ko, yan sa Maynila, dito pumunta kayo. Dito malayo tayo magpahayag. Di tayo nag-aalglas. Di natin binabaksak ang gobyernong ito. Bakit sinasabi lang natin ang ating saloobin bilang Pilipino. Ang next generation po ang magsasuffer. Ang mga anak nyo, ang mga apo nyo, ang pamilya nyo. Tandaan nyo po, si Tatay Digo, minahal tayo. Hinirap lang natin siya sa Davao, nananahimik siya doon. 6 na taon po siya, nanginginig po ako dahil nasa hospital po si PRT. Manalangin po tayo na okay siya. Lugod po siya sa hospital dahil sa kagawa ng mga tao na walang puso. Walang puso kayo, matandaan na yun. Anong ginawa niyo sa kanya? Wala siyang kasalanan. Wala po sa kasalanan, mga babayan ko. Pinahaganyan tayo. Buong mundo. Pinagtatawa na tayo ng mga Banyaga dahil sa ginawa ng gobyernong ito. Real dan lang po sinasabi ko dahil nakakahiya po ang ating bansa dahil sa ginawa ng mga opisyal na ito ng gobyerno na wala